Bakit ba lagi mo nalang sinisisi sa akin yung pagkawala ng mga magulang natin? Hindi ko naman ginusto yun ah! Masakit din sa akin mawalan ng magulang! Kaya sana huwag mo isisi sa akin yung pagkawala nila! Gusto ko na po mamatay! Miss, ano ba? Sabi tama na eh. Tigilan mo na yan. Kung may mabigat ka din natin ha, at kailangan mo ng kausap, nandito ako. Makikinig ako sa'yo. Kaya tigilan mo na yung binabalak mo. Hey Nico, ano, okay na ba yung likod mo? Hindi pa nga eh. Medyo masakit pa. Ikaw kasi, kung ano-ano pinagagawa mo. Mga tol, dyan lang pala kayo. Ikaw pala, Nad. Sep, nakiram ka na ba ng pera kay Nanray? Oo, nakapagsabi na ako sa kanya kagabi. Sabi niya sa akin, dadali na lang daw niya dito. Kaya nga inaantay ko siya eh. Eh, ikaw ba? Hindi pa nga pare. Hindi pa rin kasi kami nagkikita. Mapuputulan na nga kami ng kuryente. Eh, Nad, mas maganda siguro kung magsabi ka na. Total, pupunta naman siya dito mamaya eh. Eh, Sep, kung ako manghiram sa kanya, papahiramin ba ako nun? Siguro naman, pahihiramin kayo nun. Kung ako nga pinahiram eh. Parang hindi nyo naman kilala si Andre. Isko, sabay na tayo. Kailangan ko rin kasi ng pera ngayon eh. Sige, Nico. Nico, kung gusto nyo, mamaya, sabay-sabay tayo magsabi kay Nanray pagdating niya. Total, pinahiram niya si Joseph eh. Papahiramin tayo nun. Oo, sabay-sabay na kayo magsabi. Doon na kaya si Joseph. Nico, sa susunod kasi mag-iingat ka para hindi na naano yung likod mo. Ito kasing maligaling pa rin. Sep, Uy, Andre. dala ko na nga pala yung hiniram mo. Magkano nga ulit yun? Ay, 2,000 lang yun, Andre. Ganun ba? O, ito Sep Ito yung 2,000. Yun. Maraming salamat dito, Andre ah. Huwag kang maglala. Pag nagkapera ako, babayaran ko rin sa ito. Siya nga pala. May sasabihin daw si Nad sa'yo. Nad, sabihin mo na. Oh, Nad, ano ba sasabihin mo? Pre, baka may extra pa dyan. Manghihiram din sa namin tatlo eh. Pare-pares kasi kaming gipit eh. Ganun ba, Nad? Eh, meron ako rito yung extra, kaya lang 2,000 na lang to eh. O ito, pagkatitayin nyo na ng 3. Ay pre, salamat dito ah. Wala yan. Nico, okay na ba kung tag 500 na lang kayo ni Isko? Kailangan ko sa ito 1,000 eh, pambayad ko ng kuryente. Oo, Nat. Okay na sa amin to. Isko, papalit mo. Tag-500 tayo dyan. Sige, Nico. Ako na magpapapalit nito. Maraming salamat ulit dito, Andrea. Maraming salamat ha. O paano mga pre, mauna na ako sa inyo ah. Magbabayad kasi ako ng kuryente, baka maputulan kami. Sige, Nad. Pre, salamat ulit. Sige, Nad. Ay, Andre. Wala ka bang pasok ngayon? Eh, wala Sep eh. Day off ako ngayon. Ganun ba? Teka lang. Bakit kapit-kapit mo yung tiyan mo? Sumasakit ba? Oo, Sep. Sumasakit. Eh, ilang araw ko na nga nararamdaman to eh. Kaya nga nakipagpalit ako ng day off sa trabaho ko. Eh, Andre, mas mabuti siguro kung ipa-check up mo yan. Huwag mo isa walang bahala yan. Baka mamaya kung ano na yan. Oo nga, pa-check up mo yan. Delikado yan. Lalo na pag sa tiyan. Oo, mga tol. Yun talaga ang plano ko eh. Kaya ako nagpa-day off ngayon. Eh, Andre, pinahira mo sa amin yung pera mo, di ba? May pampa-check up ka pa ba? Eh, may extra pa naman ako, Joseph. Nagtira talaga ako para sa pampa-check up ko. Mabuti naman kung ganun. Basta, huwag mo kakalimutan magpa-check up ha. Siya nga pala, Andre. Maraming salamat ulit dito ha. Kung maglala, babayaran ko agad sa ito. Paano? Uwi na ako ha. Sige, Sep. Andre, dito na ako. Hanapin ko pa si Isko eh. Sige, sige. Uy, Enad, saan pupunta? Pre, dito lang ka na Nanray. Magbabayad ng utang eh. Ganun ba? Magbabayad din kami ng utang eh. Sabay-sabay na tayo magbayad sa kanya. Para matanong na rin natin kung anong balita sa check-up niya. O sige pre, tara. Tara. Sabay tayo. Uy, Nandre, saan pupunta? Dito, Sep. Kukunin ko yung resulta ng laboratory ko. Ganun ba? Sana maging maganda yung resulta ng laboratory mo, Nandre. Salamat, Sep. Ay, siya nga pala.
Magbabayad ako ng utang sa'yo. Sila rin. Uy, salamat ah. Kailangan ko talaga ng pera ngayon. Pre, ito yung ako. Andre, ito yung sa amin dalawa ni Nico. Maraming salamat sa inyo. O paano mga tol? Dito na ako ah. Sige, mag-iingat ka. Dito na rin kami. Sige. Oh, saan ka na naman galing? 2 araw ka nang wala ah. Diyan lang kuya, sa kaibigan ko. Doon ako nakitulog. Puro kabarkada. Ang tigas pa rin ang ulo mo. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Kaya maaga na wala ang mga magulang natin eh. Dahil sa kagaganyan mo. Lagi mo sila pinag-aalala. Bakit palagi mo nalang sinisisi sa akin yung pagkawala ng mga magulang natin? Hindi ko naman ginusto yun ah. Masakit din sa akin mawalan ng magulang. Kaya sana huwag mo isisi sa akin yung pagkawala nila. Alam mo, kaya hindi ako umuwi dito dahil ganyan ka. Kung pwede lang na sumunod ako sa kanila, gagawin ko. Maging masaya ka lang at para wala ka na sisisihin. Ako pa tinakot mo ah. Eh di sige, kung yan ang gusto mo, sumunod ka sa kanila. Para wala lang sakit sa ulo dito sa bahay. Sige, lumayas ka. Huwag ka nang babalik ah. Mr. Minor, huwag po sana kayong mabibigla. Base sa resulta ng inyong colonoscopy, ay meron po kayong colon cancer. Kinakailangan niyo po sumailalim agad sa chemotherapy sa lalong madaling panahon. Panginoon, alam ko pong pagsubok lang po ito. At may maganda po kayong plano para sa akin. Sana po, bigyan niyo pa po ako ng lakas para lumaban sa sakit na kinakaharap ko ngayon. Kasi po, Panginoon, marami pa po akong pangarap na gusto kong matupad. At marami pa rin po ang tao na gusto matulungan. Sana po, bigyan niyo pa po ako ng pagkakataon para gumaling. Dahil gusto ko pa pong mabuhay. At gusto ko pa pong makasama yung mga taong mahal ko. Kayo na pong bahala sa akin, Panginoon. Alam ko naman po na lagi ko kayong kasama sa mga labang ko sa buhay. Nay, sobrang hirap po ng sitwasyon ko ngayon. Pakiramdam ko po, simula nung nawala kayo, wala na pong nagmamahal sa akin. Suko na po ako. Pagod na po ako sa buhay ko. Gusto ko na pong mamatay. Kaya ko to. Lalaban ako sa sakit ko. Sana po, papatawad niyo po ako sa gagawin ko. Mukhang mabigat yung pagdadaanan ng babaeng yun. Teka, lason ba yun?
po ako sa gagawin ko. Miss, tigilan mo yan. Akin na yan. Kasalanan sa Diyos yung gagawin mo. Kung may problema ka, malalampasan mo rin yan. Kaya huwag mo sayangin yung buhay mo. Wala kang pakialam sa akin! Sino ka ba? Wala kang pakialam kung anong gusto kong gawin sa buhay ko! Miss, ano ba? Sabi tama na eh. Tigilan mo na yan. Kung may mabigat ka din natin at kailangan mo ng kausap, nandito ako. Makikinig ako sa'yo. Kaya tigilan mo na yung binabalak mo. Kaya mo yan. Lahat ng problema, may solusyon. Kaya alam ko malalampasan mo yan. Wala nang nagmamahal sa akin. Patay na yung mga magulang ko. At yung kuya ko. Sa akin pa sinisisi yung pagkamatay ng mga magulang ko. Kaya wala nang dahilan para mabuhay pa ako. Nagkakamali ka dyan. Maraming pang dahilan para mabuhay. Hindi ka man mahal ng kuya mo. Sigurado ako, maraming pang tao ang pwedeng magmahal sa'yo. Kaya magpatuloy ka lang. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Nasasabi mo lang yan kasi wala ka sa sitwasyon ko. Sa itsura mo pa lang, mukhang maganda yung buhay mo. Wala kang problema. Lahat ng tao, may kanya-kanyang problema. Nasa sa atin na lang kung paano natin dadalhin yung problema na yun. Tulad ko, hindi mo nakikita na may problema ako. Pero ang totoo niyan, may mabigat din akong problema na dinadala ngayon. Kaya ikaw, kung ano man yung problema mo, malalampasan mo rin yan. Pagsubok lang yan. Alam ko, may magandang plano sa iyo ang Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Dahil sa mga sinabi mo, naliwanagan ako. Siguro nga, tama ka. Na may mas magandang plano pa sa akin ng Panginoon. Kaya dapat kong ituloy yung buhay ko. Buti naman, naliwanagan ka na. O paano? Dito na ako, May pupuntahan pa ako, Huwag mo nang uulitin yung ginawa mo,